Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-activate ang GGives sa inyong GCash account at ituturo ko na rin kung paano ang tamang paggamit nito. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, hanapin at buksan lang natin ang ating GCash account. At kung nandito na kayo sa inyong GCash account, hanapin at i-click lang natin itong borrow. And then may makikita tayong ganito. So dahil sa gusto nating i-activate ang ating GGives, hanapin at i-click lang natin ito. At pagkatapos kung may makikita kayong ganito, so ibig sabihin yan, hindi pa kayo qualified na mag-activate ng inyong GGives. So dapat nyo pang pataasin ang inyong G-score. So para mas mabilis tumaas yung G-score ninyo, so kailangan ninyong gamitin ang inyong GCash account. Pwede kayong mag-send ng pera, magpapadala, mag-transfer, pwede rin magbayad ng mga bills, ganyan. Pwedeng mag-borrow, pwede rin kayong mag-grow kagaya ng G-Save, tapos enjoy kagaya ng mga G-Forest, ganyan, mga rewards. Pwede rin dito sa manage yung pera outlet, cards, GCash Junior, or yung others, yung cash in, cash out, pwede ninyong gamitin yan para tumaas yung credit score ninyo. At sa next video ko, try kong gumawa kung paano patataasin yung G-score ko gamit ang pag-i-email lang kay GCash. Pero ito try ko lang guys. Pero kung pagka-click ninyo ng GGives at ganito yung makikita ninyo, welcome. So ibig sabihin yan, qualified po kayo para mag-activate ng inyong GGives. So i-click nyo na lang po ang OK. At may makikita po kayong ganito. So dito kung magkano yung amount na makikita ninyo, yun po yung offer sa inyo na pwede nyong gamitin as GGives. So kagaya sa akin, 18,000 yung nakikita dyan, kaya yun lang po yung pwede kong gamitin. Pero may iba, 15,000, 5,000, 50,000, 30,000, depende po yan sa offer ni GCash sa inyo at depende yan sa G-score ninyo at sa paggamit ninyo ng inyong GCash account. At may nakalagay pala dito, sa isang transaction guys, pwede ninyong piliin ang 6 months or 12 months na pwede ninyong bayaran. At dito sa gilid, makikita nyo po yung interest rate niya. Sa akin, 3.99%. Pero may iba, 5.99, 4.99. Depende po yan sa offer ni GCash sa inyo. At kung okay na kayo dito at gusto na ninyong i-activate, i-click lang natin ang Get Started. At may makikita po kayong personal information ninyo. So ito po yung mga information na nilagay ninyo nung binerify ninyo ang inyong GCash account. So i-double check nyo na lang po lahat. Kung tama naman, i-click nyo na po ang Next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa Step 2. So kailangan natin fill upan yung nickname. Kung wala kayong nickname guys, pwedeng pangalan nyo pa rin yung ilagay ninyo. Pero pag meron, ilagay nyo po yung nickname ninyo. Tapos yung sex, kayo nang bahala. Tapos civil status, ilagay nyo na rin po. Tapos dito sa baba, yung other mobile number, ito optional lang po to guys. Pwede kayong maglagay dito, pwede rin pong hindi. Pero kung gusto nyo ilagay yung other cellphone number ninyo, pwede nyo pong ilagay yan. Tapos dito naman sa landline number, so may nakalagay pa rin na optional. So kung wala kayong landline number or kung meron, nasa sa inyo na po yun kung ilalagay ninyo or hindi. At dito sa baba, yung owns a small business, pumili lang po kayo kung meron, i-click nyo yes. Pag wala, i-click nyo ang no. At pagkatapos punta naman tayo dito sa baba sa paglalagay ng emergency contact. And take note guys, dapat alam ng taong yun na nilagay ninyo siya as emergency contact kasi isi-share yung information niya sa Fuse Lending Incorporation ng GCash. So mas maganda talaga alam niya na nilagay ninyo siya as emergency contact. So dito ilagay nyo na lang po yung first name, middle name, last name at contact number niya. So mas maganda yung contact number na ilalagay ninyo yung nakalink din sa GCash account niya. At dapat yung emergency contact na tao na ilalagay ninyo is pwede mother ninyo, father, siblings, spouse, daughter, son, aunt, uncle, cousin, grandfather, grandmother, or friend. Basta i-inform nyo na lang po sila kung sino yung nilagay ninyo dyan. At pagkatapos kung na-fill upan nyo na lahat, tapos hindi pa rin nagbo-blue yung next, i-double check nyo sa taas guys, baka may hindi pa kayo na-fill upan doon.
At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta na kayo sa step 3, ang pag-review ng inyong GGives application. So i-double check nyo na lang po lahat kung tama ba yung nalagay ninyo. Pero kung sa tingin niyo may mali, pwede nyong i-click yung kulay blue na edit details na nasa gilid. Pero kung okay naman lahat, pwede nyo na pong i-click tong box katabi ng I agree the terms and condition at yung box katabi ng I agree the data privacy agreement. So para ma-checkan po yan. Pero kung gusto nyo basahin muna yung terms and condition tapos yung data privacy agreement, pwede nyo pong i-click tong mga kulay blue dito sa gilid. At kung okay na at may check na lahat, i-click nyo na po ang Activate My GGives. At pagkatapos may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng 6-digit na authentication code sa inyong GCash account number. So i-double check nyo na lang po doon. So ito po yung text na na-receive ko. At ito yung one-time PIN na tinext nila. So ito po yung ilalagay ko dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang Submit. At pagkatapos may makikita ka ng ganito, congrats, activate na ang GGives mo. So pwede ka na magbayad ng hulugan para sa future purchase mo. So pwede mo na gamitin yan as credit card. Pwedeng parang credit card na rin siya guys. Kasi kung may bibilin ka, pwede mo siyang magamit as installment. At pagkatapos may marireceive ka ring text na kagaya nito, congratulations, eligible na ka na daw sa GGives. So pwede mo nang magamit ito. So i-check na natin ulit yung GGives natin. So punta lang tayo dito ulit sa Borrow. At pagkatapos i-click natin ang GGives. So ayun na nga, may available na amount na yung GGives natin. So in-apply ko kanina 18,000 kaya yung available na limit ko is 18,000. So pwede nyo pong gamitin tong 18,000 guys, pwedeng 3 beses ninyong gamitin to ng hiwalay-hiwalay. So ang unang paraan na pwede mo siyang magamit ay ang mga features na meron si GCash. So for example, nandito na kayo sa inyong GCash account, pwede nyong itry yung bills. For example, magbabayad kayo ng mga bills gamit ang inyong GCash apps. Pero take note guys, hindi lahat ng mga partner billers ni GCash ay tumatanggap ng GGive as payment. Sa mga nagtatanong kung paano malalaman kung ang biller mo ay tumatanggap ng GGives, so para malaman kung ang biller mo ay tumatanggap ng GGives as payment, ang need mo lang gawin ay i-click ang kategory ng biller mo. For example, magbabayad ka ng credit card mo, so pwede mong i-click ang credit card. So dito kung nakikita mo, halos lahat ng mga bangko ay may nakalagay na GGives. So ibig sabihin yan, pwede nyo pong gamitin yan pangbayad ang GGives ninyo sa inyong credit card. So for example, dito naman tayo sa government. So kung nakikita ninyo, may nakalagay na G-Credit dyan. At dito sa Baliwag City, LGU, kung nakikita niyo, dalawa yung nakalagay, G-Credit at GGives. So ibig sabihin yan, pwede po ang GGives. Pero take note guys, hindi magkaiba yung G-Credit at GGives. Kung may G-Credit siya pero walang GGives na nakalagay, so hindi nyo po pwedeng gamitin yung GGives ninyo. At dito naman tayo sa transportation, kung nakikita ninyo halos lahat merong GGives na nakalagay. So pwede nyo pong gamitin yan. Pero take note guys, kung ano yung nakalagay na minimum amount na pwede nyo gamitan ng GGives, yun lang po yung pwede. For example, kagaya sa akin, 2,000 yung minimum na pwede kong i-transact. So yun lang po ang pwede kong gamitin. For example, may babayaran kayo pero 1,900 lang. So ibig sabihin yan, hindi po pwedeng gamitin ang GGives ninyo. So kailangan umabot siya ng 2,000 pesos. Pero may iba naman 3,000 yung limit nila, may iba 4,000, depende pa rin po yan. May iba 1,000 yung limit. Nasa sa apps pa rin ninyo yan kung magkano yung binigay na minimum transaction limit na nakalagay doon. So ngayon guys, try nating magbayad. So depende na sa inyo kung ano yung biller na gagamitin ninyo. Pero sa akin, credit card yung gagamitin kong kategory. At pagkatapos dito, hanapin nyo na lang po yung bangko ninyo. So kagaya sa akin, BDO, kaya yun po ang pinili ko. So dito ilagay nyo po yung amount na gusto ninyong ibayad. Pero take note, hindi po pwedeng bababa sa minimum spend transaction ninyo. So kagaya sa akin 2,000, kaya hindi po dapat bababa ng 2,000 yung ilalagay kong amount dyan kung gusto natin gamitin ang ating GGives.
So kagaya niyan 5,000 yung ibabayad ko. So dito naman tayo sa baba, ilagay po natin yung credit card number. Pagkatapos dito sa email guys, optional lang po yan. Pwede kayo maglagay, pwede rin pong hindi. Pero mas maganda talaga maglagay kayo para may resibo din kayo sa inyong email. At pagkatapos i-click na natin ang next. So kung nakikita nyo po, 5,010 pesos na po yung mababayaran na amount ninyo. Kasi may charge po siya na 10 pesos. So dito sa baba guys, pwede kang pumili ng payment source. So pwede kayong pumili ng cash or GGives. So dahil gusto nating piliin yung GGives, i-click lang po natin yan. At kung may check na kulay blue, GGives na po ang pinili natin. At kung okay na, i-click na po natin ang next dito sa taas. And then may makikita po kayong ganito, pay with GGives. So kung gusto nyong palitan, kung ayaw nyong GGives yung gamitin, cash na lang, pwede nyong i-click tong change. Pero kung GGives talaga, kung nakikita nyo kung magkano yung available for installment inyo, so kagaya sa akin 18,000 pa, tapos dito sa baba 5,000, tapos yung fee niya is 10 pesos. So naging 5,010 pesos yung mababayaran ko. At makikita nyo rin po dito yung due date ninyo. So kagaya sa akin June 30 ngayon, so July 30 pa yung due date ko. At dito rin sa baba makikita ninyo kung ilang months ninyo pwedeng kunin. So kung for example 6 months ninyo kukunin, may 1,059 pesos kayong monthly sa 6 months. Pero kung 9 months, 771 lang yung monthly ninyo. At kung 12 months naman, 617 yung monthly ninyo. Kung nakikita ninyo guys, magkaiba po yung interest rate nila. Sa 12 months, 3.99%. Sa 9 months, 4.29%. Tapos sa 6 months, 4.49%. So magkaiba yung rate. Sa 12 months, mas bababa yung rate pero mas mahaba yung mababayaran mo. Sa 6 months naman, mataas yung rate pero konti lang yung interest nito. Mas malaki nga lang yung monthly payment mo. So nasa sa inyo na po yan kung ano yung pipiliin ninyo. Kung kaya nyo naman 6 months, 6 months na lang yung piliin ninyo. Pero kung ayaw nyo, gusto nyo ng 12 months, 12 months yung piliin ninyo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba. So pwede nyo pong i-check yung I agree to the disclosure statement. Pero kung gusto nyo makita yung disclosure statement guys, i-click nyo na lang po ang kulay blue. So ito po yung disclosure statement ninyo. So ganito po yung makikita ninyo, basahin nyo na lang po yan, bali 3 page yan. So kung okay na, i-click nyo ang close and pagkatapos dito sa gilid, i-click nyo tong box katabi ng I agree para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang pay with GGives. So ang pangalawang paraan kung saan pwede nyong gamitin ang inyong mga GGives sa inyong GCash ay through merchant. Tulad ng grocery store, department store, appliance store, cellphone shop, pharmacy, at kahit saang store o tindahan basta may payment through QR sila na pwede mong scan katulad nito. Pero dapat tingnan mong mabuti kung may GGives bang nakalagay na kagaya nito. So kung walang GGives na nakalagay dyan at G-credit lang, so ibig sabihin yan hindi po pwedeng gamitin ang inyong mga GGives. Halos po lahat ng mga tindahan ay may nakalagay na QR. Pero i-check nyo po muna talaga kung may GGives bang nakalagay dyan. At para sa mga nagtatanong kung paano daw gamitin or scan yung QR na nasa tindahan para mabayaran nila through GGives. So kung tapos na kayong namili or nakapamili na kayo tapos magbabayad na kayo, punta lang po kayo sa inyong GCash account. Tapos pag nandito na kayo sa inyong GCash account, i-click nyo na lang po itong QR, itong nasa gitna. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So itapat nyo na lang po ito sa QR na nakikita ninyo doon sa tindahan. At pagkatapos may makikita po kayong ganito. So ilagay nyo po yung amount na gusto nyong bayaran. For example, may mga centavos na nakalagay sa payment option, babayaran ninyo, ilagay nyo po kahit mga centavos dyan. Pero pwede naman kahit 5,000 yung babayaran ninyo pero yung total amount na kinuha ninyo is nasa mga 7,500. Pero yung 5,000 lang yung gusto nyong gamitin as G-credit pero yung 2,500 ika-cash ninyo. Pwede po yan sa mga tindahan. Tinatanggap naman po nila yan. As long as nabayaran ninyo lahat yung kinuha ninyo. At pagkatapos dito, pumili na kayo kung
Ggives ba or cash yung gagamitin ninyo, pero sa atin Ggives yung piliin natin. So i-click lang po natin tong Ggives. So kagaya niyan, 5,010 pesos yung mababayaran natin. Tapos dito sa baba, pumili po kayo kung ilang months ninyo gustong kukunin. Pwedeng 6 months, 9 months, or 12 months. Pero sa 6 months, may 1,059 kayong mababayaran monthly. Tapos sa 9 months naman, 771. Tapos kung 12 months, mas mababa siya pero parang medyo mahaba yung mababayaran ninyo. Kasi 617 lang yung monthly ninyo. Pero magkaiba po yung interest rate nila guys ha. Kasi kung sa 6 months, 4.49% yung interest. Tapos kung 9 months naman, 4.29%. Tapos kung 12 months, 3.99. Sa 12 months, mababa yung interest niya pero mas mahaba yung mababayaran ninyo. Pero nasa sa inyo na po yan, kayo na pong bahalang mag-compute kung magkano yung naging interest at kung anong amount komportable kayong magbayad. So kayo na pong bahalang pumili dyan. So ganun lang po kadali gamitin ang Ggives ninyo. So dapat responsable din kayo sa pagbabayad kasi may mga due date naman na nakalagay dyan kung kailan kayo dapat magbayad. Kasi marami ako nakikita mga comment ng mga Ggives user, sa una daw mababa lang talaga daw yung credit limit nila. Pero sa katagalan, lumalaki ng lumalaki. Basta good payer lang sila at ginagamit nila palagi yung Ggives.